Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Gusto mo bang magsimula ng negosyo na laging patok na hindi nalalaos? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. So, ang unang negosyo na hindi nalalaos ay tinatawag natin pagkain po. Ay, syempre naman, food is life. Dahil lahat ng tao araw-araw kumakain. Kahit na small food cart, catering services, restaurant, diba? Ay laging may market po yan. Kaya nga sa panahon ng pandemic crisis, diba? Pagkain po ang tinatangkilik. Kaya mag-focus tayo sa food item na talagang pwedeng pasukan like street food, milk tea, coffee shop, specialty dishes. Ay nako, syempre kailangan samahan po natin ng konting diskarte at syempre hindi lang talaga tayo tinatawag na face to face. Hindi lang kailangan po physical, kailangan din online pwede nating ibenta. Pangalawa na hindi nalalaos na negosyo, health and wellness because health is life. Diba? Patok na patok po. Siyempre, lalo na kasama na po yung pagpaganda, pampapayat, pampalusog, diba? Mga food supplement po. Halaga na tumagal po ang buhay po ng isang tao. Kaya nga, nagbabayad po sa ospital para nga gumaling. Yan po ang pangalawang negosyo na hindi nalalaos. Pangatlo na negosyo na hindi malalaos po talaga, yung online selling or e-commerce. Alam po natin na nagbago na po ngayon ang panahon. Imbis na pumupunta ang tao sa tindahan, ang tindahan na pumupunta po sa tao. Sa tulong ng mga platforms tulad ng mga online shopping po niyan, syempre, napakadali na po na magbenta ng ating produkto. Pang-apat na negosyo na hindi malalaos at maluluma, bahay at lupa o real estate, laging in demand yan dahil lahat ng tao nangangailangan ng tirahan, property investment. Kung gusto mong magpaupa, kung gusto mong magbenta, or if not naman, kayo po ang mag-construct, or let's say, di ba? Napakaganda po ng opportunity kasi lalo na pagka growing and developing areas po ang iyong lugar. Isa pang magandang negosyo na hindi nalalaos ay syempre, paglalaba at paglilinis po. Hindi lahat ng oras po kasi ng tao ngayon, alam mo, sa sobrang busy na. Mas maganda po kung may maglalaba po para sa kanila, maglilinis ng bahay. Patok na patok po ang ganitong klaseng serbisyo. Lalo na kung nag-o-offer po kayo ng pick-up and delivery services. Mas lalo magiging convenient po sa inyong mga parokyano. At last but not the least, ang water refilling station. Ang business na patok, bakit? Ang tao po ay kailangan uminom ng tubig, lalo na pagdating sa residential areas, eskwelahan, opisina, restaurant, di ba? May demand yan sa malinis na tubig. Kaya pumili kayo ng magandang lokasyon para mas mabilis at mabilis ang demand. Kaya anong magagandang negosyo? Una, pagkain. Pangalawa, kalusugan. Pangatlo, online or e-commerce. Pang-apat, real estate. Pang-lima po, syempre, laundry and cleaning. Pang-anim po, water refilling station. Ang mga negosyo to ay hindi nalalaos dahil ito ay basic needs sa mga tao. Kaya kung gusto magsimula ng negosyo na hindi talaga malalaos, ito na ang pagpilian nyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Northern Luzon, binabayo ng malalakas na ulan at hangin dahil sa bagyong Julian. Hanggang signal number 5, hindi malabong itaas ayon sa Pag-asa. Paalala sa mga boboto, voter registration deadline na ngayong araw. Bukas naman mga kandidato sa 2025 elections, isa sa formal na ang kanilang pagtakbo. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, espiya raw talaga ng China ayon sa isang docu. Pero Alice Guo, iginiit na baka artificial intelligence lang yan. Vice President Sara Duterte, agaw eksena sa Kalinga habang nagpapatato kay Apo Wang-od. At ang pinakabagong teleseryeng magbibigay inspirasyon na Ang Himala ni Nino, ipinalabas na sa TV5. Isa sa mga bidang si Queen Ai, magkakasama natin live dito mismo sa studio. Balitang mainit-init pa! One Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang
Tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagparamdam na ng bagsik sa norte ang Typhoon Julian. Sa Cagayan, dose-dose ng pamilya na ang lumikas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Tila nagsayawan ang mga puno sa lakas ng hangin dulot ng bagyong Julian sa Ivana, Batanes kaninang umaga. Ramdam din ang bagyo sa Basco. Habang ang bayan ng Uyugan nasampulan na ng malakas na ulan. Dahil din sa malakas na ulan, bumaha sa Nagilian Road sa Barangay Irisan sa Baguio City linggo ng gabi. May kasamang lupa at bato ang baha, kaya na-stranded ang mga motorista. Bago pa man dumating ang bagyo, naghanda na ang mga Cagayanon. Linggo pa lang, inilikas na ang higit 30 pamilya sa Barangay Babuyan, Claro, sa isla ng Calayan. Sa evacuation centers na nagpalipas ng gabi ang nasa halos 100 residente. Ang mga mangingisda, nagbayanihan na para iakyat sa mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Tumulong din sa kanila ang ilang pulis at bumbero, habang higit 50 residente naman ang inilikas sa bayan ng Santa Pracedes. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Nagbabadyang itaas sa Super Typhoon category ang bagyong Julian na ngayon nasa bahagi na ng Batanes. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Pagasa Weather Forecaster Lori De La Cruz. Magandang tanghali sa iyo, Lori. Magandang tanghali din, ma'am, sa ating mga kababayan at sa inyo, ma'am Cheryl. Oo. Lori, ano ang update dito sa bagyong Julian? Well, ngayon po si Bagyong Julian ay yung kanyang mata po ngayon it passes near yung Sabtang Island dito sa Batanes Province. So, ngayon talaga nananalasa pa rin itong si Bagyong Julian sa malaking bahagi ng extreme northern zone at napakalakas pa rin ho nitong bagyo. Marami pa rin po ang lugar na nakataas sa ating signal. Signal number 4 pa rin po sa bandang Batanes, northern portion ng Babuyan Island. Signal number 3 sa natitirang bahagi ng Babuyan Island and northeastern portion ng mainland Cagayan. So sa mga nabanggit nating lugar, doble o triple ingat pa nga po dahil talagang sila po yung nakakaranas ng maximum effect nitong bagyo na most likely posibleng maging super typhoon sa mga susunod na oras. At sa ngayon, ang kanyang lakas ng hangin umabot pa rin sa 175 km per hour near the center at ang kanyang movement mabagal pa rin 10 km per hour. Kaya ina-expect natin posibleng lumabas ito ng ating PAR by Thursday pa po. Medyo matagal na siya dito sa loob ng PAR, ano, Lori? Ano ang nagiging dahilan? Bakit ang tagal niya sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Opo, sa ngayon po kasi dahil mabagal yung kanyang movement, halos parang pag kino-compare natin, para lang siya naglalakad na tao 10 kilometers per hour. So, mabagal yung movement niya, tapos parang most likely lalabas siya ng PAR boundary natin ng saglit. Babalik ulit kasi papunta ito ng Taiwan nakikita natin sa forecast. Posible maapektuhan yung Taiwan. Then pagbalik sa Taiwan, ibig sabihin nasa loob pa rin yun, babalik sa ating PAR and then eventually sa kalalabas. Pero at this point, nasa typhoon strength siya. Kailan inaasahang maging super typhoon itong si Julian? We can't really give yung definite time or day. Pero dahil sa nakikita natin na strength niya 175, kumbaga 10 kilometers na lang idadagdag mo, ibig sabihin super typhoon na po siya by the time na maging 185 kilometers per hour. So konting lakas lang nito, posible pong maging super typhoon itong si Bagyong Julian. Gaano kalawak itong bagyong ito? Sa ngayon, halos 800 kilometers na diametro. So napakalawak po nito, kaya yung kanyang signal extended din hanggang sa Nueva Ecija sa ilang parte ng Central Luzon. Okay, Lori, can you pakiulit lamang anong lugar yung nakataas ang signal number 4, 3, 2, and 1? Okay po. Signal number 4 sa Batanes, northern portion ng Babuyan Islands. At signal number 3 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan
Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, at sa northern and central portions ng Ilocos Sur. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern and eastern portions ng Nueva Ecija, maging sa Polillo Island. So basically, northern and central Luzon at ilang bahagi ng southern Luzon po yung may signal. Yung epekto nito sa ating hanging habagat. Sa ngayon po, hindi naman natin siya nakikitang mag-enhance pa ng, kumbaga, madaming tubig o madaming ulan na dulot ng habagat. So, mostly yung ulan na mararanasan natin mga kababayan sa Northern and Central Luzon ay dahil talaga directly sa bagyo at sa taras ng bagyo, yung buntot ng bagyo. Tayo dito sa Metro Manila, medyo makulimlim ang panahon. Ganito lang ba ang ating aasahan? Yes po. Most likely throughout the day, nitong si Julian dito sa ating area of responsibility, posible maging cloudy po tayo and may mga pag-ulan din, may mga passing rains. And apart from that, wala tayong inaasahang talagang matinding mga or torrential rainfall. Alright. Maliban dito sa bagyong Julian, meron pang isang bagyo tayong binabantayan. Pero ito'y nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Yes po. At sa ngayon naman natin mababa naman yung chance niyang pumasok pa ito ng PAR. Other than this, meron pa bang iba tayong nakikitang posibleng mamuo na maging bagyo? Sa ngayon po ay wala na po maliban po dito kay Julian na minomonitor natin sa loob nating nasa loob na mismo na ating area of responsibility and si Tropical Storm Jebi na nasa labas ng ating PAR. Pero ito nga nasa gilid lang ng PAR pero not likely naman na pumasok pa. At nandoon pa rin ba yung posibilidad na mayroon kayong ilagay sa signal number 5 na lugar sa bansa? Yes, hindi po natin niro-roll out, ma'am, yung possibility. Siguro paalala na lamang, lalo na doon sa mga kababayan natin sa norte. Lori? Yes po, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na kung saan nakataas ng signal number 4 at signal number 3. Again, by this time, we're hoping na nasa safe na po silang lugar, malayo po sa coastal areas at nasa safe na establishments po dahil talagang malakas ang dala po nitong hangin, halos 175 kilometers per hour, upper typhoon po ito, upper category ng typhoon. And then, sa mga signal number 2 and signal number 1, of course, nandiyan din yung gusty winds and yung mga pagbaha dahil sa mga pag-ulan, nandiyan pa rin yung posibilidad at yung banta. Okay. So, Lori, yung lakas ng hangin kasi, di ba, yung category niyan sa 4 ay yung wind signals natin. Pero ito bang bagyong Julian, itong Typhoon Julian, ay madaming ulan na dala? yes po, madami rin po itong ulang dala, especially sa mismong diametro ng bagyo. Alright. Okay. Maraming salamat for the update. Pag-asa weather forecaster, Lori De La Cruz. Gustong imbestigahan ng Department of Justice ang revelasyon na espiya umano ng China si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa DOJ, dapat seryosohin ang ibinunyag ng Chinese spy na si She Zhijiang sa documentary ng Al Jazeera na nakatrabaho raw niya si Guo sa Ministry of State Security ng China. Yan ay kahit hindi pa formal na natatanggap ng DOJ ang impormasyong ito. Aatasan daw ng DOJ ang National Bureau of Investigation para mag-imbestiga at makipag-ugnayan sa iba pang ahensya. Naunang sinabi ng kampo ni Guo na walang katotohanan ang akusasyong isa siyang Chinese spy. Ayon pa sa kanila, baka artificial intelligence o AI lang ang kumakalat na docu. Minamadali na ng Bureau of Immigration ang pag-downgrade ng visa ng foreign POGO workers matapos ang total ban sa POGO. Sa pamamagitan nito, mapipilitan ng umalis ng bansa ang mga dayuhan. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am.
Magandang tanghali po sa inyo. Sa inyo pong record, ilang foreign POGO workers na po yung na-downgrade, yung visa at nakaalis na po ng Pilipinas? Miss Dana. Last week po, yung latest natin na official na tala, mahigit 5,000 na po yung na-downgrade natin. 5,955 visas were downgraded as of September 24. Ngayon po, kinakalap natin yung for this week. Umabot na po ng more than 7,000 yung mga na-downgrade po natin. Doon po sa figures natin last week, kalahati po noon nakaalis na po ng bansa. So mahigit, ayun, around 3,500 po nakaalis na ng bansa. Yun pong That's right po, natitira. nakaalis na po. Opo. Miss Dana, saan po sila nagsistay? Or they can freely go around naman po? After the downgrading po, they are given 59 days to wind down their affairs. So pwede pong magligpit-ligpit sila ng gamit, magpaalam po sa mga kaibigan dito within that 59 period. And after that po, they have to leave the country already. Usually po, they would be staying kung saan yung normal residence nila prior po to the downgrading of their visas. Mhm. Ilan pa yung kailangang ma-downgrade, Miss Dana? We're expecting po na mga around this figure din po, mga mahigit ilang mga 5,000 pa rin po siguro yung mga i-expect po natin na ma-downgrade sa mga susunod po na linggo. Ang deadline po nito for the voluntary downgrading is October 15. Pag voluntary po, kusang loob silang pupunta at iharap po nila ang kanilang mga sarili sa bureau upang i-revert ang kanilang mga visas from their working visas to the temporary visitor visas before leaving the country. Mhm. Pag lumagpas po sila doon, ay overstaying. Ganun po ang magiging sitwasyon nila. May namomonitor po ba tayo na lumagpas na dapat lumabas na ng bansa pero hindi pa rin po umaalis? Sa ngayon po, wala pa po because we have to wait until the December 31 cut-off po. Yun din po ang binanggit ng ating Pangulo na deadline till the end of the year for companies to wind down their affairs and for the foreign POGO workers to leave the country. Dalawa po yung dates na tinitingnan natin. Una is yung October 15 cut-off period. Ito yung for voluntary downgrading. So after filing po, maaari na silang umalis ng bansa within the 59 period. No order to leave. Basta lalabas po sila voluntarily. After October 15 po, they will be ordered to leave the country already. Maglalabas po ang BI ng kautusan na lumabas po sila ng bansa with a document saying that they are required to leave the country already. Pag lumagpas naman po sila ng December 31, dyan na po magsisimula, magkakaroon po, mag-initiate po tayo ng deportation proceedings and magiging punitive action po nun for the foreign national is blacklisting. Blacklisting. Yun pong mga nauna na POGO workers, sabi nyo nga po, nag-downgrade na tayo ng around 7,000 and half of those ay umalis na. Yun po ay voluntary naman? Or may mga kaso Yes. po itong mga to? Voluntary po na lumabas po yun ng bansa. We are actually working with the Department of Justice and several government agencies po, particularly PAGCOR, para ma-expedite yung process ng downgrading. Kasi alam po natin na marami-rami pa po yung mga for downgrading. And we want to, ensure na may implement po natin to ng maayos. Kanina lang po nagkaroon tayo ng pagpupulong doon sa mga POGO operators for them to be clarified kung may mga katanungan po sila and for them to see the procedure kung paano po yung kanilang pagko-comply doon sa kautusan po ng ating Pangulo. Ito po ang pinag-uusapan natin ng mga POGO workers. Ito po yung mga nagtatrabaho sa legal na POGO. Yes, that's right po. Ito po yung mga legal na may mga lisensya po galing sa PAGCOR, also with the appropriate permits from the DOLE. Iba pa po ang tungkol doon sa mga nagtatrabaho sa mga illegal na online gambling. Kapag illegal online gambling po, wala na pong voluntary period, wala na pong waiting until December 31. Pag illegal online gambling po, automatic po yan, deportation and blacklisting ang punitive action natin sa kanila. Kasi essentially, they are working here already without permit. Mhm. Na-deport na ho ba lahat ng dapat ma-deport or may mga nananatili pa rin po sa atin?
Majority po ng mga nahuli po ng mga kasamahan po nating local law enforcement agencies have been deported already. But there is still a handful po na naiiwan po in others po like PAOK and NBI. While processing po yung kanilang mga deportation cases as well as yung logistics nung kanila pong pag-alis. Kasi usually po kunyan, big groups ang pag-alis po nila. So they could either charter a flight outbound ng Pilipinas po or they could fill bookings po sa commercial flights. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Nagsama-sama ngayon ang pinakamalaking political party sa Cebu. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maraming to Cheryl, nandito tayo ngayon sa SM Sky Hall Convention Center para sa One Cebu Convention. Ang One Cebu, Cheryl, ay ang pinakamalaking partidong politikal ng Cebu Island na pinangungunahan ni Governor Gwen Garcia. Binubuo ito ng higit 90% ng mga elected officials ng Cebu, pati mga congressman. Ang mga mangyayari mamaya ay mga signing of alliances sa mga pambansang partido para sa 2025 elections. Meron ding mga nominations sa pagka-congressman sa 7 distrito ng Cebu Province. Inasahan din ang nominasyon ng mga senador na aprobado ng General Assembly ng kanilang partido. Sa ngayon, Cheryl, ay ginaganap ang registration ng mga miyembro nito at officially magbubukas ang konbensyon mga alauna ng hapon mamaya. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, niyanig ng 5.1 magnitude na lindol ang buong Cebu at mga kalapit na probinsya ng Bohol, Leyte at Southern Leyte bago mag-alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa TVOX, ang epicenter ng lindol ay nasa karagatan sa silangan ng bayan ng Poro, Cebu, parte ng Camotes Group of Islands. Sabi ni Poro Mayor Edgar Rama, wala namang pinsala pero tinutuloy ang mga assessment ngayong araw lalo na sa mga paralan at mga government offices. Maging sa Metro Cebu, walang naitalang infrastructure damage. Dito, base na rin sa assessment ng mga pribadong kumpanya. Patuloy naman naka-standby ang mga DRMO para sa mga aftershocks kung kinakailangan magpalikas. Wala namang pasok ang elementary at high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Cebu City at Lapu-Lapu City para sa gagawing building assessment. I-check din ang mga school buildings sa bayan ng Cordova, Cebu, maging sa Cebu Normal University at sa University of San Jose Recoletos, Basak Campus. Kini ang mga balitang dako karong adlaw nga nakuha gikan sa Cebu. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Samantala, agaw eksena ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa mambabatok na si Apo Wang-od sa Buskalan sa Kalinga nitong weekend. Nagpatato pa sa kanya si VP Sara. Ayon sa Vice Presidente, tinanggihin pa niya noong una ang alok ng 107-year-old tattoo artist. Pero 4 na beses itong nag-aya, kaya pumayag din siya kalaunan. Bukod kay Wang-od, binisita rin ni VP Sara ang iba pang mga taga-Buskalan para raw malaman niya kung sino sa mga residente ang nangangailangan ng tulong ng Office of the Vice President. Susunod, voter registration huling araw na ngayon. Paghahanda para sa paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa 2025 elections, kukumustahin natin mula mismo sa COMELEC. At ang himala ni Nino Star na si Quinay Mercado, makakakwentuhan natin dito sa studio live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Bukas na ang paghahain ng Certificates of Candidacy ng mga tatakbo sa midterm elections. Kabilang sa planong kumandidato sa pagkasenador si Dr. Willie Ong. Pero bago yan, humahabol muna sa pagpaparehistro ang mga gustong makaboto sa susunod na taon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal. Amy Atienza. Alas 5 pa lang ng umaga, ipinila na ni Melissa Ordoña ang kanyang asawa para sa pagpaparehistro sa COMELEC sa Quezon City, District 2.
2 beses na raw silang sumubok pero napakahaba raw ng pila noong mga nakaraang araw. At dahil last day na ngayon, inagahan na niya lalo't may pasok pa sa trabaho ang kanyang mister. Paalala naman ng COMELEC, bago magtungo sa registration sites, siguraduhin tama ang mga dalang dokumento at form para iwas aberya. Nauna nang sinabi ng COMELEC na hindi na ma-extend pa ang registration period. Pagkatapos nito, sisimula na agad bukas ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Ilan sa mga nagparamdam na kakandidato ang dating sundalo na si Ariel Querubin na planong maging independent senatorial candidate. Via text message, kinumpirma na rin ni Doc Willie Ong na tatakbo siya sa pagkasenador sa 2025 sa kabila ng kanyang medical condition. Ipinakilala na rin ang 11 kabilang sa kanilang senatorial lineup, kabilang sina Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ACT Teachers Party List Franz Castro at Liza Maza na co-chairperson ng Makabayan Coalition. Pasok din sa listahan ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor na sina Teddy Casino, Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arambulo, Modi Floranda, Mimi Doringo, Amira Lidasan ng Sandugo at Danilo Ramos. Para makapaglikha tayo ng batas na talagang tutugon doon sa kailangan ng taong bayan para makaahon tayo unti-unti doon sa nararanasan natin na taas presyo, ang baba ng sahod, ang daming human rights violation, contractual code and public and workers ng mga manggagawa. At syempre yung iba pang napakaraming problema natin. So walang ibang nakaka-resolve po nun sa Senado kung hindi yung galing mismo sa ordinaryong mamamayan. At kami po yun. Inanunsyo rin ng Makabayan ang first nominees ng kanilang mga party list. Sina Nery Colmenares ng Bayan Muna Party List, Sara Elago ng Gabriela Women's Party, Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party at Attorney Rene Co ng Kabataan Party List. Samantala, tinanggihan ni Senator Amy Marcos ang pag-endorso sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos sa senatorial slate ng administrasyon. Ayon sa presidential sister, ayaw na rin kasi niyang nalalagay sa umano'y alanganing posisyon ang kanyang kapatid. Nagsagawa naman ng prayer rally noong weekend ang supporters ni Bishop Rod Cubos ng Christ the Healer International Mission Movement para ipanawagan ang pagtakbo niya bilang alkalde ng Davao City. Kung sakali makakalaban niya ang matunog na mga kakandidato mula sa pamilya Duterte at Nograles. Papayagan namang makaboto ng kanilang kongresista ang mahigit 300,000 residente sa 10 Embo barangays na inilipat sa Taguig mula Makati. Base ito sa memorandum na inilabas ng COMELEC. Sinang-ayunan ng komisyon ang hakbang ng Kongreso na mailagay ang 10 barangay sa 2 legislative districts ng Taguig. Ayon sa COMELEC, mahigit 18,000 national at local positions ang paglalabanan sa susunod na eleksyon. Kabilang dito ang 12 senatorial seats, 63 para sa party list representatives at 254 para sa congressional district representatives. Mobile Journal Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Sa puntong ito, magkakausap natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po, Chairman. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali po sa mga kababayan natin. Chairman, mayroon pang hanggang 5 p.m. yung mga gustong magparehistro. Pero so far, gaano na po karami ang nakapag-register na new voters? Galing po ako sa isang maliit na mall nitong weekend. Abay, talagang mahaba po ang pila. Tama po kay Ma'am Cheryl, talagang sa kasalukuyan, namomonitor natin, lalo dito sa Metro Manila, dinadagsa ang mga registration sites natin, kahit yung mga nasa mall at yung mga satellite registration natin, expected po namin yan, kung kaya pinaghandaan na po namin yung bilang ng mga taong pupunta sa huling araw ng ating registration. Sa kasalukuyan po, meron na pong 3 milyon na bagong registered voters na pumunta sa mga registration sites natin simula noong February 12. At more or less, nasa projection naman po natin yan. Ang dumalaw naman po sa mga registration sites natin, lahat-lahat ay halos 7 milyon. Kasama na yung nagpapa-reactivate, kasama yung mga may binabago na datos sa kanilang registration o yung nagpapa-transfer ng kanilang registration. Bagamat, inuulit natin, Ma'am Cheryl, merong 5.37 million na mga deactivated na voters tayo na mga hindi makakaboto dahil hindi nakaboto ng 2 magkasunod na election. Bagamat, meron na po more or less 600,000 ang nagpa-reactivate ng kanilang registration.
Sayang po, no? Malaki-laki rin yun. Pero doon sa mga numbers na from yung mga new voters or yung total na inaasahan natin, good number na po ba yung kinalabasan nun, Chairman? Yes, Ma'am Cheryl, more or less sa projection natin. Dapat kasi mga 70 million yung registered voters natin sa buong bansa pagdating ng 2025 national and local elections, bagamat maaaring abutin lamang po ng mga 68 million yung mga botante natin. Dahil nga sa sobrang dami ng deactivated voters. Pero more or less good number na rin po yung 68 million na boboto para sa midterm elections. Bukas naman po, opisyal na magsisimula yung paghahain po ng Certificate of Candidacy. Ano po ang paalala natin sa mga nais tumakbo, Chairman? Ma'am Cheryl, all systems go na po ang Commission on Elections sa lahat ng venue ng filing ng Certificates of Candidacy. Una muna, sa mga kababayan natin, lalo yung mga filers o yung mga political parties, maaaring tingnan nyo po sa COMELEC website, nilabas po natin nung Sabado, ang lahat ng venues ng filing sa buong Pilipinas na po yan. Hindi lamang dito sa Manila Hotel kung saan gagawin ang filing ng national kasama ang senador at party list. Sa buong bansa po, nasa website po namin, dyan nyo pwedeng matingnan. At the same time, doon po sa magpa-file ng candidacy, marapat po na una, dapat yung form talaga na pine-prescribe natin ang inyo pong i-accomplish. Available po yan sa website ng COMELEC at available din po sa mga local COMELEC natin. Number 2, pag mag-fill up po tayo, dapat pinag-aaralang mabuti sapagkat pag nagkamali kayo sa mga items na hinihingi namin, pwede po kayong makasuhan ng misrepresentation. At the same time, pwede kayong makasuhan ng perjury. Dapat po, walang bablangkuhan na kahit na anong item doon sa Certificate of Candidacy. At the same time, kinakailangan ito'y notaryado. Hindi pwede magnotaryo ang kahit na sinong empleyado ng Commission on Election. At dapat, meron pong nakalakip ito na documentary stamp. At ang lalagyan lang ng documentary stamp, Ma'am Cheryl, ay yung original na Certificate of Candidacy, yung 4 na kopya na isasabit pa sa COMELEC, dapat kasi 5 ang isasabit sa amin, hindi naman kinakailangan lagyan ng documentary stamp. At syempre, kapag kayo ay inendorso ng isang political party, kinakailangan yung CONA o Certificate of Nomination and Acceptance, dapat naka-attach yan o nakalakip sa inyong Certificate of Candidacy. Chairman, oras po ba na makapaghain na ng COC ang isang kandidato? Klaruhin lamang po natin, bawal na po ba yung premature campaigning? Ma'am Cheryl, wala na po tayong premature campaigning sa automated election. Sabi ng Korte Suprema sa kaso po ng Peñera versus COMELEC at sabi rin po ng Republic Act 9369, yan po yung batas natin sa automation, na pag nag-file sila ng candidacy mula bukas hanggang 8, sila raw po ay hindi pa considered candidates. Sila daw po ay considered candidates lamang sa unang araw ng campaign period. Yan po ay sa February 11 sa national position at March 28 sa local positions. Nangangahulugan, wala na pong premature campaigning and therefore wala pong regulasyon sa pagpa-file nila ng candidacy. Hindi po namin sila kayang pigilan kung napakadaming ati-atian, fiesta, atmosphere, naka-t-shirt or whatever. At in fact, lahat po ng mga gastos nila mula po sa buwan ng October, November, December, January hanggang second week ng February sa national positions ay hindi kinakailangang i-report sa kanilang statement of contributions and expenditures sapagkat hindi pa po sila kandidato. At kahit nahayagan, openly, talagang nangangampanya na po sila. Na iboto nyo ako, ganito, wala po. Okay lamang po yan until na magsimula na talaga yung official campaign period. Yes, Ma'am Cheryl, yan po ang epekto ng desisyon na yan ng Korte Suprema at probisyon ng batas. Maaaring sa kalooban natin, ayaw sana natin yan, subalit ang COMELEC po ay magpapatupad kung ano ang nakalagay sa batas natin hanggat hindi po nababago yung probisyon na yan at yung desisyon ng Korte Suprema. So makukonsidera po natin, nandoon po yung posibilidad na talagang mas malaki po ang gastusan ngayon ng mga kakandidato. Tama po, Ma'am Cheryl, at maliban po sa mas malaki, alam niyo po talaga ang purpose sana natin ay yung equal opportunity for all. Yes. Talagang aaminin na natin dahil po dito sa implikasyon ng desisyon na ito at sa provision ng batas ay yung pong mga madaming pera ay makakalamang doon sa mga walang pera sapagkat syempre pwedeng lumabas na ang sarili nila sa TV, radyo, dyaryo, may mga social media pa, magbabayad ng ang airtime at saka may mga kontrata. Subalit, hindi pa kinakailangan i-report at hindi pa kasi sila kandidato. So, yun po yung mga advantages na again, wag po sanang masisi ang COMELEC sapagkat wala po kaming magagawa dahil sumusunod lang tayo sa patakaran ng batas at ng desisyon ng Korte Suprema. At hindi na po natin pwedeng i-apila pa yon.
dapat po merong isang kaso na madadala sa Korte Suprema dahil ang Supreme Court po kasi, Ma'am Cheryl, ay pwede na magdesisyon kung may actual na kontrobersiya na nasa kanya. Hindi po sila pwede mag-issue ng tinatawag na legal opinion. Kahit ang COMELEC, hindi po namin pwedeng gawin yon. Siyempre, alam naman natin may desisyon. Kinakailangan may mag-question sa nilabas nating guidelines upang maklarify sa kataas-taasang hukuman. Nandun po kasi ang puna ng iba ay mas lalo lang grabe ang korupsyon. At maaaring totoo rin po yan, Ma'am Cheryl, dahil siyempre, isipin nyo, gagastos na kaagad, tapos maaaring gamitin pa yung public funds at maaaring gamitin yung pera ng ahensya ng pamahalaan na kung saan sila ay pinuno o namamahala, pagkatapos Yes. hindi mo naman kayang pigilan dahil technically sila ay tatawagin pa lang natin, Ma'am Cheryl, na aspirants at hindi pa candidates. Oo nga, yung may mga posisyon po to their advantage. Pag talagang tuloy-tuloy yung kanilang mga proyekto. Ang maganda naman po, Ma'am Cheryl, doon sa guidance na nilabas namin, sinasabi namin doon kapag ka-elective position at nag-file ng candidacy sa isang position kaparehas o kaya mas mataas o kaya mas mababa sa hinahawakan nila ngayon, hindi sila deem resign kasi elective po sila. Pagka po nagkaganon kasi baka maubos ang lahat ng opisyal natin na halal sa ating pamahalaan. Pagka po appointive officials, kahit casual o kahit COS, ang kanilang posisyon sa pamahalaan, sila po ay deem resigned pagka nag-file sila ng kanilang kandidatura mula October 1 to 8. At pagka po ikaw ay nominado ng party list, kahit na ikaw ay mag-file ng mga certificate of nomination mula October 1 to 8, sila po ang mga nominees na nasa pamahalaan na appointive ay deem resigned sa February 11, simula ng campaign period para sa national positions. Pero po, okay, klaruhin natin. Parang sa sitwasyon po ni Secretary Ben-Hur Abalos, once he files, resigned na po siya. Deem resign na po automatically, Ma'am Cheryl. Tama Pero po. sa sitwasyon po ni Congressman Erwin Tulfo ng ACT-CIS, mananatili siya until Feb 11. Yes po, Ma'am Cheryl, sapagkat elective position po yung kanyang hawak. Issue rin po yung posibleng pagtakbo muli ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Tatanggapin po ba ng COMELEC ang kanyang COC? Maliwanag po, Ma'am Cheryl, lahat na magpa-file ng candidacy, anuman po ang katayuan sa buhay, ay tatanggapin namin ang kanilang certificates of candidacies. Sabi po ng Supreme Court, sa kaso po ng Serafica versus COMELEC, ang duty ng COMELEC ay tagatanggap lang ng COC. Wala po kaming diskresyon na tanggihan yung filing ng candidacy. Ministerial po yung duty namin. And therefore, kung makakasama yung pangalan sa listahan, sa balota, ibang usapan po yan, Ma'am Cheryl. Kung may magpapile ng petition to deny due course o cancel yung candidacy o disqualification, pwede po namin i-resolve yan upang hindi makatakbo ang isang kandidato. O kaya naman, pwede namin i-declare motu proprio o kami mismo na ang isang kandidato ay nuisance o panggulo lamang o ang purpose ay lituhin ang mga kababayan natin dahil sa pagkakatulad ng kanilang mga pangalan doon sa mga lehitimong kandidato. Pero aside from that, we will accept the certificates of candidacies of anybody, Ma'am Cheryl. Chairman, isa pang issue, yung pagboto ng EMBO barangays ng kanilang kongresista. Na-resolve na ho ba ito? Opisyal na bang bahagi ng Taguig districts po ang mga barangay na ito? Base po sa nai-report kanina, bago ang inyong panayam sa akin, ay gusto ko lang magkaroon ng konting paglilinaw. Ang nilabas po naming resolusyon, sabi namin, ina-adapt namin yung mismong ordinansa ng mismong City Government of Taguig na kung saan sinasabi nila na yung tatlong barangay sa 10 ay nasa first district at makakaboto sa konsihal o miyembro ng sangguniang panlungsod. At therefore, magkakaroon ng 12 ng miyembro sa halip na 8 lamang. At yung 7 naman ay nasa second district and therefore makakaboto rin sa miyembro ng sangguniang panlungsod. Nag-issue po kami nung Sabado naman ng isang resolusyon pa na kung saan sinasabi natin for purposes of the filing of the candidacy, kung ano yung ginawa ng sangguniang panlungsod, susundin namin dahil yun ang nakalagay sa concurrent resolution. Tungkol po naman sa kung makakaboto yung mga residente o mga botante ng 10 barangays, makikihintay niyo po hanggang bukas yung isa pang resolusyon ng COMELEC para linawin, makakaboto ba sila o hindi at saan boboto yung mga botante ng 10 barangays na yan ng Taguig, mga Cheryl. Again, paalala po sa ating mga botante at sa ating mga kakandidato.
Sa ating po mga botante, hindi po porket walang guidelines, walang prohibition, alam niyo po, hindi po pwedeng libre na lahat at pwedeng gawin ng mga kandidato. Sa bandang uli, nasa atin ang pagtitimbang kung sino mga kandidato ba yung sumusunod, sino ang kandidato ba yung parang minamaliit ang ating kaalaman, at therefore, kinakailangan ngayong kaaga pa lang gagawa na tayo ng mga listahan. Sa mga magpapail po ng candidacy, sana naman po, kahit wala tayong prohibition, wala tayong limitasyon, sana naman po ayusin natin yung pagpapail natin ng candidacy. Kung may mga kasama kayong madaming supporters, sana naman ay maayusin din yung mismong lugar kung nasaan sila at hindi ito makakaistorbo sa traffic. At the same time, kayo na rin po ang magpulis sa sarili niyong mga kasamahan na hindi naman po magkaroon ng gulo o away doon sa mismong mga iba pa na nagpa-file ng candidacy dahil lalo pa nagkakapikunan. Sana po maiwasan natin ito. Ito po isang inisyal lang at na step para sa pagboto. Diyan masusukat yung kakayanan ng mga kandidato at diyan natin malalaman sino ang dapat na hinahalal natin sa darating na halalan. Marami pong salamat sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia. Hola mga kapatid! Heartwarming pilot episode ang napanood sa pag-arangkada ng kapatid serye na Ang Himala ni Nino. Kabilang syempre, no, sa mga matutunghayan dyan, si Queen Nay Mercado. Kakay, o diba? Na magpapagitna sa isang love triangle. Haba ng hair. Makakasama natin si Queen Nay dito sa studio. Siya po ang taya ng promo day ng Ninya. Ang Himala ni Nino. Oh my God! Hello, Kakay. How was it? I'm so happy po, Ate MJ. Grabe. Grabe kanina, nag-viewing party kayo sa kabilang building lang po dito kasama ng mga empleyado ng TV5. At syempre, napakaganda ng feedback ng mga kapatid natin. Talaga? Naku, nakaka-happy naman kung ganun. Nabitin nga ako kanina. Ayun na nga, bakit ka nabitin? Kasi nga excited ako para mapanood yung sarili ko, lalo na yung ibang cast. Parang, tas biglang, ay tapos na agad? Parang Alam mo, bilis nga niya. Sa sobrang inspiring, nakakaaliw, at ang ganda ng editing. Totoo, Oo, totoo. diba? Actually, na-amazing Yun ako. talaga yung parang ano niya, hook niya, na mapapatutok ka weekdays bago mag-eat bulaga. At ngayong umerin na tong pinaghirapan ninyo, ano lang gusto mo i-share sa mga kapatid natin? Nako mga kapatid, sana patuloy niyong suportahan Ang Himala ni Nino dahil talagang very inspiring, tapos napakarami talagang life lessons kayo matututunan na maaari niyo talagang i-apply sa totoong buhay. Kaya sana lahat na matututunan niyo dito, i-apply niyo kasi sobrang helpful eh. Para sa iyo bilang si Kakay, ano yung pinakamagandang value so far na nagustuhan mo sa Ang Dito. Himala ni Nino? Pananampalataya talaga. Oo. Dapat di talaga mawala yun. Kasi alam natin, sobrang busy natin sa buhay. Minsan, sa sobrang busy, nakakalimutan natin Correct. magdasal. Di ba? Nakakalimut Oo. tayong magsimba. Pero dapat pala yun talagang hindi natin nakakalimutan. Oh my gosh, nakakatuwa. Pero dito on a lighter note, ang haba ng buhok mo rito, ah. Oh, Ate MJ, alam mo yan. Abot mo kang liwayway dahil nasa love triangle ka. Ano naman ang feeling? Ang feeling, ang saya pala. Ganito pala ang feeling. Na pinag-aagawan. Oo, sabi ko nga, pwede pala. Actually, sa totoong buhay wala eh. Tapos ngayon dito sa... Tapos dito ngayon sa Ang Himala ni Nino, grabe. Sobrang nakakakilig, ang saya, may kaba, nakakalito. Alam mo yun, Guys, gusto ko yun. Baka matotoo ito, ha? Pero syempre si mami ba papasa agad sa nanay mo sakaling ligawan ka na? Sino? Sa mami mo, kung ligawan Ang ka, inay? ano yung mga ka-love triangle. Ewan ko lang sa inay, tatanong ko pa mamaya. Ay, gusto ko yun. Ay, pero wait lang. Paano mo binabalance to sa pagko-content creation mo? Kasi, production number din yon. At balita ko, 6 times a day ka nagpo-post, di ba? Para sa iyong more than 10 million followers. At MJ, to be honest, sobrang hirap talaga. Napagsabayan. Siyempre, minsan, doon sa set, wala namang signal. So, hindi ka makakapag-upload. Tapos, di ka rin makakatutok talaga na magawa agad ng content. So, basically, ginagawa ko na lang kapag nasa set ako, parang sinasama ko na lang sila sa kung ano nangyayari sa akin sa set. Gano'n na lang. Pero saka ko na lang siya na-upload kapag after na lang Correct, taping, ganyan. Pero mahirap talaga, as in sobra. Pero alam mo, Queen Ay, isa ka sa mga naunang TikTok superstars. At hanggang ngayon, na-maintain mo. Never ka na-cancel. Never ka na-cancel din to, Grabe yung di ba? na-cancel? Totoo ba? Hindi ko pa. Ilan lang
naman kayong mahal na mga followers at talagang tanggap na tanggap. Ano yung balance mo rito? Yung iba kasi, syempre, di ba, pagka sumisikat na nawawala sa landas. Opo. Wala namang perfecto, di ba? Totoo, Pero, totoo. hindi ko sabi perfecto ka, pero sinasabi ko, Queen, I very much love ka. How do you find that balance pag naghahanap ka ng content na ipopost na wala kang natatapakan tao, wala kang niloloko o pinaprank na na-offend? Siguro kasi ako nagbe-base lang din naman ako sa audience, sa mga kino-comment nila. Kasi ako gusto ko talaga lagi may connection sa audience. Gusto ko nararamdaman nila kung ano yung sinasabi ko. At saka may tututunan sila. Kasi syempre, kagaya ko kasama ko lagi ang aking inay, diga sa aking mga video. So, somehow, minsan nakaka-relate talaga yung mga tao. Kaya, ayun, feeling ko nagiging masaya sila kapag kasama ko lalo ang aking inay. Kaya naman, sobrang thankful ako sa lahat ng sumusuporta sa akin. Dahil hanggang ngayon, naniniwala at nagtitiwala sila para sa akin. Oh, that's nice. Ano pa aabangan namin sa iyo, Queen Ay? Ano pa ba? Siguro, abangan nyo na lang din yung mga contents namin ni Inay. Siyempre, ang Himala ni Nino, wag niyong kakalimutan yan, ha? Monday to Friday, 11:15 a.m. sa TV5. Naku, Oo, multi-hyphenate ka na actress, content creator, o di ba, singer na ba next? Malay natin, di ba? Oo nga. Magawa ka ng folk album. I love it. Wow. Why not? Abangan mo, Ate MJ. Correct. Oo, baka pwede i-feature sa Ang Himala ni Nino. Pero teka lang, i-promote mo na raw. Ayan, iniimbitahan ko ho kayo na manood ng Ang Himala ni Nino, Monday to Friday, 11:15 a.m. Walang iba kundi dito lang yan sa TV5. Alright, thank you so much, Queen Ay, sa pag-guest sa atin dito sa Ang Himala ni Nino. At eto pa, mga kapatid, syempre magbabalik pa tayo sa iba pa showbiz balita. Magandang tanghali mga kapatid. Hinimok ng simbahang Katolika mga Pilipino na bumoto ng totoong mga leader at hindi yung mga entertainers. Mismong si Bishop Roberto Santos ng Antipolo ang nagsabi niyan. Dapat daw kasi ay nakakatulong sa taong bayan ang iluluklok sa pwesto, hindi yung mga marunong lang sumayaw at kumanta. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ano ba dapat ang katangian ng kandidato na iboboto nyo? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. May pagmamahal sa bayan, alam niya yung sinasabi niya, may paninindigan. Siyempre dapat may disiplina. Una-una sila, siyempre may malasakit. Una po sa lahat, dapat may experience siya sa lahat ng bagay para yung iba't ibang estado ng buhay ng tao is alam niya paano niya iti-take yun, paano niya gagawa ng paraan. Maging matapat po, madisiplina, maging matalino po sa mga gagawin niyang plano. Dapat po yung katangian nila, yung unang-una mapagmahal sila sa kapwa nila. Dapat iisipin nila kung ano yung magagawa nila para sa kapakanan ng mga nasasakupan nila. Dapat tapat ka in terms of budget. Second is dapat yung commitment mo dun sa taong bayan. Dapat hindi ka nagpapatawag ng coffee break pag alam mo mainit na yung issue at kailangan pag-usapan. Yun lang po. Okay, thank you. Ako ang iyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Kapapasok lamang po na balita, pinahintulutan na ng COMELEC na ma-extend ang voter registration sa mga lugar na apektado ng bagyong Julian. Ibinibigay na ng COMELEC ang discretion sa mga election officers sa Northern Luzon kung dapat itong suspindihin o hindi. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Kalinga. Ang masakit para sa mga kaanak ng biktima, mistaken identity ang nangyari. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Nagpapahinga lang ang isang senior citizen na welder nang malapitan siyang barilin ng riding in tandem sa Kalinga. Sa awitin idinaan ng mga kaanak at kaibigan ang pagluluksa para kay Andres Ocao Bolingon, 63 anyos. Miyerkules September 25, nang pagbabarilin si Bolingon sa mismong pinagtatrabahuan niya sa Water Lily Street, Kasigayan, Tabok City. Sa bunganga siya mismo pinatamaan ng bala. Ang masakit pa,
mukhang mistaken identity ang nangyari. Ayon sa ating investigator, napagkamalyan. Yan daw ang parang nakikita. As of now po, ongoing pa po yung investigation. Ang dalawang salarin, malinaw na nakuha na ng mga muka sakay ng motorsiklong walang plate number. Nakatakda na silang sampahan ng kasong murder. Panawagan nila ngayon sa publiko. Ipagbigay alam agad sa kanila kung may nalalaman sa kinaroroonan ng mga suspect. Nandyan na po sila na nagkakandak pa rin ng investigation at alam namin kung anong tribo sila. Magkaroon na ng linaw na tayo dito. Ang mga kaanak naman ng biktima, tanging hustisya ang hinihiling sa ngayon. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Mas exciting na ang mga laban sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. New and familiar faces are stepping up. At mas kapanapanabik na ang mga eksena sa UAAP Season 87. JD says not yet. You're saying, let's use the clock. Let's use the clock. Rescreen. Kagulangan gets to his spot, finds QMB. Sinimulan ng UP Fighting Maroons ang jam-packed UAAP weekend sa kanilang match-up versus the Adamson Soaring Falcons. For their 5th straight win this season, binaliktad ng Katipunan-based squad ang kwento. Cedric blocked upstairs by Francis. Here's Lopez. Terrence, trailer 3. Cash money. Coming from a 22-point deficit, bumawi ang Fighting Maroons, ending the game in a 69-57 victory. Time to make way for the history makers in red. Pinaramdam kasi ng UE Red Warriors ang Igma Kadima spirit para sa 3rd straight win nila ngayong season laban sa NU Bulldogs, 57-51. 10 on the 24. Momoe against Palacelo. Dribble handoff. Ligo for 3! A hero in action. Sinimulan ni Wello Lingolingo ang momentum ng team with his three-pointer in the last minute of the game. Meanwhile, John Abate secured his second player of the game spot after posting 15 points and 6 rebounds. The defending champions are back at it again. Yan ay matapos dominahin ng Green Archers ang Growling Tigers kahapon, 88-67. For this explosive win, Mike Phillips, aka Motor Mike, powered through and delivered a double-double of 12 points and 18 rebounds. And what better way to end the weekend games than with a clutch win? At nagmula yan sa FEU Tamaraos sa una nilang panalo kontra Ateneo Blue Eagles at unang overtime game ng season, 66-65. Guano will shoot the 3, and he will get it to go with a 10th of a second remaining. Pre with the inbound, and FEU takes his first win of the season. Joric Bautista's heroics sealed the deal for the Moraita squad, scoring 8 of his 18 points in the extra period. Kaabang-abang ang mga susunod na mga laban with the UST Growling Tigers going against the UP Fighting Maroons. Susundan niya ng face-off between the UE Red Warriors and the Ateneo Blue Eagles. All games continue this Wednesday at the Smart Araneta Coliseum. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Round 2 na po tayo ng showbiz. Extended pa ang Dreamscape serye na Pamilya Sagrado. At marami pa tayo showbiz report dito. Panoorin ninyo. Tatlong Pinayang maglalaban sa Miss Universe 2024. Una na riyan, ang pambato ng Pilipinas sa si Chelsea Manalo. Habang makakalaban niya sa corona, naging batchmate na si Miss Universe Philippines na si Christina Chok, na magiging kinatawan ng Great Britain. At Victoria Velasquez Vincent na pambato na ngayon ng New Zealand. Gaganapin ang Miss U coronation sa November 16 sa Mexico. Mala Fast and the Furious ang datingan ng 10 supercars na ito na ibinenta ni Will to Win co-host Sam Versosa nitong weekend. Aabot lang naman sa 200 million pesos ang halaga ng mga ito. Over at naka-move on na raw kasi siya sa magarbong mga gamit. Mas marami pong makikinabang kaysa na nakapark lang po siya sa ating garahe
Lahat itong mga car collection na to, mga luxury vehicles, supercar, May maaabutan din daw siya ng tulong, gaya ng mga kapitbahay niya sa Sampaloc, Maynila, kung saan siya lumaki. That's right! May bala kasi siya tumakbo bilang Manila Mayor this coming elections. Matunog na makakalaban niya si Honey Lacuna at Isko Moreno. Overachiever sa University of London. Pero ang pinaka-goal ng Filipina-British newcomer singer-actress na si Geraldine Jennings ang mamayagpag sa local showbiz. Nagtatagalog lessons na nga raw siya. Meron akong Tagalog shooter, so okay na ako. Nakakaintindi ako ng lahat, pero okay lang ako magsalita. Minsan mali, but at least I get the point. Isa si Geraldine sa huling na-discover ng batikang manager na si Leo Dominguez bago siya pumanaw ngayong taon. Bida rin si Geraldine sa bagong pelikulang Isla Babuyan, kasama si Jameson Blake at Lotlot de Leon. Binigyang pagkilala si TV5 President and CEO Guido Zavallero ng prestihiyosong Multimedia Press Society of the Philippines Inc. o M-Press sa Kickoff and Appreciation Night na naganap last Friday sa Mowal Fund. Binubuo ito ng mga veterano at contemporary entertainment writers and columnists sa print at online. Ang ibinigay na pagkilala kay GRZ ay trailblazing leader dahil sa mga nagawa nitong tagumpay para sa TV5 simula nang maupo sa pwesto. Umaatikabo at dumarami pa ang twist. Kaya naman mas tinutukan palalo ang Pamilya Sagrado mula na lumipat ito sa 9:30 p.m. slot 3 weeks ago. At good news sa mga kapatid dahil extended daw ang Dreamscape serye. Sobrang happy kaming lahat. Si Papa P kasi may GC kaming lahat. So nandun talaga happy kaming lahat. So nag-extra taping pa kami sis MJ para sa extension ng show. Napapanood ang Pamilya Sagrado 9:30 p.m. weeknights sa TV5. Wow! Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.